padakag sa bangkaw. Kahit ang inaway iya sang Ginoo, kagihatag kaniya sa kamot na kanto. Sintak na sa kantohon Ginoo, yari kami sa Mutubanga. Magatuon kami Ginoong Diyos sa iyong mga pulong. Itubot na ining among pagatunan karon magalusot sa tagsanamon kabagasing-kasing. Agod na kami mahimo nga mga matudtuod Ginoo sumunod. Tapos sa imong ginarian, tudloy kami sintak na sa kagahon sa ngalan ni Jesus. Ini ang mensahe mga kotorang gintaytulan ko sa For the battle is the Lord's. Istorya ini ni David kag ni Goliath mga utak. Kung imong basa ang Biblia, simple lang ni. Pero ano nga mensahe ang atong nakuha sa sini nga kasaysayan? Dumdumo nato nga sa sina nga panahon mga utod, ang Israel yara sila sa political crisis sa ilang ginarian. Ara ang threat sa ila. Dumdumo nato nga sila sa sining panahon hindi pa powerful militarily. Hindi kaangay karon ng Israel powerful mga utod. No? Nung naubra ko magsulod ang mga rockets may makatalang man, pero talang sa kay mga Iron Dome na ginabutang palibot sa teritoryo sa Israel, kag paglupad sila sa kahinan lagi na sugata na siya. Ilupok dito pero sining panahon ang Israel sa pagpangulo ni Saul mga utod, hinay pa ang ilang military, ang ilang army hinay pa. Si David sa sining panahon iyaman, way pa sa military, kay bata pa siya. Ang iyang trabaho, amo ang nagbantay sa karniro siyang amay, magakadto dito kung kaysa sa inaway, kag pagkatapos balik lang ini si David mga utod. Ang iyang mga utod dito, mga magulang si Eliab, si Abinadab, kag si Sama upo dito kay Saul sa patagawayan. Dito sila atong makita diri na ang katawhan sa Israel kang katawhan sa mga Palestine sa mga hapon mga tawhan na karon ilang para ara sa pihak na bukid ang isa sa pihak na bukid kang may ara sing dako matatan sa ilang atuma. Ang istorya nagsubilong sa aton nasa sining panahon may arab bantog gayo sa mga Pilistinhon kung Palestines. Bihingan lang siya Goliath mga utod. Ang istorya nagasiling sa aton na sa matag aga kag sa matag hapon si Goliath nagagwa sa ilang grupo nagkanto dito sa patan kag pagkatapos nagahangkat sa katawhan sa Dios. Sining ni Goliath, tanawan ninyo ako nag-isahan. Kuha ka mo sa inyong soldado kay mag-enkwentro kami human ang gira. Kung mapatay ako, ti alagan kami sa inyo. Atang kung siya mapatay, mag-alagan kamo sa amon. Amon ang na imagine ninyo mo ito. 40 days na ilang hindi mo ini. Kada aga, kada hapon, ginahangkat ni Goliath ang katawhan sa Diyos. Ang katawhan sa Ginoo, perting kahadlok kay si Goliath, perting kadako na tao. Luwas siya yung kadako, sinyalan pa kung sa inilunggo pa. Hamak mo na, ang iyang tudlo diri sa wala, ang tudlo diri sa ko, taga-numanon sa tiyan, taga-numanon, 24 tanan. Sunod, isganan pa, way kahadlok. Ang katawang siya, tao. Kusog siya pa, tao. Nagdalahadlok siya. Katawhan na sumala sa atong leksyon kay na wala sila makadumdum sa ginhimo sang Dios sa ila. Ang ilang pangalan Israelites
Wala nila madumdumi nga ining pangalan ginhatag sa Ginoo sa ilang forefathers. Guys, Hakub, hindi kay ordinaryo nga klase sa pangalan, apang pangalan si sa katao nga nagbalidaogon sa tanan nga espiritu sa ilang kinabuhi. Israel means victorious. Karon yari ang iyang mga kaliwa. Nalipat sa nagligad na panahon ng Ginoo nagbulig sa ila. Nagkalahatlok sila mga kauturan. Sa isa ka panahon sila, si Jesse nagsuki David, si David, dala ka sing pagkaon sa imo mga utod dito sinaway. Kag pagkanto nimo dito, buhay man ako sing mga handumanan sa inaway. Kuyawan. Ang iyang amay way malipat sa pagsuportas sa iyang mga kauturan na nakig-away sa ilang mga kaaway. Kangay sa aton, hindi ka magkalipat sa pagsuporta para sa mga kaaway sa maayong balita. Amen? Hindi ka mataka, hindi ka mag-goal. Support the work of God. Suportahan ang buhat sa Ginoo mo ako. Tungod sina, naggadto si David, dito upod ang mga pagkaon ng ipadala si Amay, kadto siya dito sa kubay sa mga soldado na nagadawat sa donasyon para sa ilaway. Ibata pa siya sa itong panahon, batang pa. Amo man ang panahon na nagwa si Goliath kag naghangkat sang katawhan sa Diyos. Kinakita ni David si Goliath. Sombra kadako, pwede kataas, abang wala si David, nakabatyag sing kahanlok si mga tao. Pagin, si kahanlok sa iyo. Tungod sina, ang hambal sa mga tao, ginahangkat ko ang hangaway sa Israel. Isa ini kapasipala tubangan sa Diyos. Tungod kay hangaway sa Israel, katawhan sa Ginoo. Kag nabatian ni David, kag ang mga tao nga radito ang iyang mga kauturan ng mga Israelites sa pagkamati sang pulong 30 na dinalagan, pinalagyo sila, why sila sing takagtuan, basta ay manado kay Goliath. Isa kitang laupon sa buhat sa Diyos. Kung buhat na gani istoryang, damo kasi balibang. Damo balibang. Atang sinabid ang iyang pangangkot sa mga tao. Nara dinakaw po. Sino din ini si Goliath? Sino siya? Na ginahangkap niya ang katawhan sa Diyos. Para kay David, hindi dapat hadlukan ang isa katao na wala gani makakilala sa matudod na Diyos. Dili dapat kadlukan ang mga tao na nakasimba sa butig ng mga Diyos. Sino gid ini si Goliath sa linga David? Kag sino man si Goliath sa ino kag sa akong kinabuhi, mga utod. Nga ano nagabalabag sa imong panaw padulong sa ginharian sa mga langit. Tanan kita may mga Goliath na ginatubang sa atong kinabuhi. Kagang pamangkot sino ini siya? Si Goliath ba sa ino kinabuhi amoy mong trabaho? Tungod kay may anak kaysa sa Sabado? Di trabaho lang, kay pangwata lang. Si Goliath na sa imong kinabuhi, amo imong barkada na kotoran na dili sama kanato. Si Goliath na sa imong kinabuhi, ang imong pamilya nga hindi kamo parehas, o kung ang imong pamilya nga tuod parehas kamo pero mga backslider, mga kapag.
Sigulayat na sa imong kinabuhi ang imong boyfriend, ang imong girlfriend. Kung sigulayat ba kaupod di mo sa opisina kung din ka trabaho. Sigulayat ba sa imong kinabuhi nakahatag sa imo sing mga kalisod, mga utod. Sigulayat ba sa imong kinabuhi amo imong kaupod kung kaakbang sa politika ang pamangkot ni David. Sino ining sigulayat nga ginahangkat niya ang katawhan sa Diyos? Sili niya kay Saul, pagkabati sila sa mga soldado, siya to, daw isog din mo bata pa, ara si mga tao nga hantong na, pero mga talaw, siya dali, kanto ka sa hari, kanto sila sa hari, sila sa mga tao, sino hari, hindi na batanong may ara sa asing prinsipyos kinabuhi. Mga utod sugira, itaka mo ang prinsipyos kinabuhi, wala nagadipindi sa edad sa tao. Wala nagadipindi kung noon natin mo sa aboy-aboy. Nagadipindi ni sa imo mga kauturan. Ikanto sila dito kay Saul. Pagkakita di Saul sa iya, minsing ganan siya ni David, si Saul, sa versikulo 32. Basahin na, 32. Si David nagsiling kay Saul, wala sing tao na nagmatalaw sa kasing-kasing. Kanawa nga, ang hari, talawan. Ang soldado, talawan. Pero siling ni David, may tao na nagmatalaw siyang kasing-kasing. Kung hindi ka mo magkanto sa mga idaway sa mga Pilistino, ako magkanto para sa ila. Mga utod, sininukuntohon. Kung hindi ka magkanto para sa buhat sa Ginoo, kung hindi ka magalakat para sa buhat sa Ginoo, sino ang magalakat? Kita may ara sing bunuhaton masugot ka kung sa hindi Ginoo, mga utod. Makita sa Revelation Kapitulo 14. Mga estudyante pa nila na, tabisado nila, pero gusto ko lang ipahibalog na ako sa inyo. Isip mga estudyante sa theology. Revelation 14, verse 6 and 7. Siling sa Biblia, nakita ko ang isa namang kamalugtunda na nagalupad sa tunga sa langit, na may mayong balita nga dayong ibantala sa mga puyo sa buta, sa tagsa katungsod, kagkabikahan, kaghambal, kagkatawa. Ano nakita sa kalagad sa Diyos? Nakita niya ang manulunda sa Diyos na nagalupad sa tungagin sa kalangitan. Huwag niya makita na naglupad sa higad, sa wala, o sa tuo, o sa wala. Biragin sa tunga. Ang purpose, ang goal ng tanan ng katawhan sa kalibutan, makabati sa mayong balita ay gawali sa manulunda sa Diyos. Ang pamangkot. Sino ay mga manulunda sa Diyos? May nakita ang mata, may anghel na naglupad ang nagwali? No! Wala! Ang mga manulunda, kung angel, ginhubad ni siya kapinulungan, messenger, mensahidor, kaginangan namin sahidor, ano ikaw, ano ako. Responsibilidad nato ang pagwali sa mayang balita, ang pagmaybalo sa mayang balita sa kalibutan. Sila ni David, kung hindi kong maglakat, ano? Mga utod, wala nasing tao kung religious organization sa sining kalibutan na may arap dala maayong balita. May nagawali, may nagasinggit, kasi hindi isinggit sing Marcosong.
apang wala si balita nga dala. Kadundun ka mo sa istorya ni Ahimaas. Sa panahon nga nakunan ang gera na patay si Absalom. Pagkapatay ni Absalom, siling ni Huwab ang chief of staff ni David, siling niya sa Kusites. Kusites, dalagan! Sugiri ang hari. Pagkadalagan ka Kusites, siling na ni Ahimaas. General, padalagan naman ko. Siling ni Huwab, madalagan ko ay kamansing balita. Siling niya basta ay padalagan na lang ko. Siling ni Huwab, pamunong na, pero nabubos siya. Ang siling Huwab, bahala ka, dalagan! Jesus, dalagan na siya. Pwede na kusog mong dalagan. Ang Kusites, nung birtikang sa mga tao, ni Ahimaas, anak ni Saul. Pag-birtik, una sa kabot kay David. Siling ni David, ano ang balita? Siling niya, hari, nakita ko na nagtinagubo ang bot ko na nung natamo dito. Sining sa hari, huwag ka man galing balita. Pahidan. May mga tao sa kalibutan, mga utod pirti kabisi, nagdadala sa mga pulong ang mga Biblia, pero wala sing balita. Kita lang ang may arang balita ni wali sa bugos kalibutan. Tag-ato ni na responsibilidad. Siling sa manulunda sa Diyos, sa versikulo 7, ang balita na dalon sa kalibutan amo. Kag nagsiling siya sa mabaskog na tingog. Dalawa, ang record nagsugid sa aton, mabaskog na tingog, hindi hinay-hinay. Mabaskog na tingog. Anong balita? Kahadlo kay ninyo ang Diyos. Kagatagi sa singhimaya, kay nangabot na ang takna sa iya paghukom. Kag simba siya nga naghimo sang langit kag buta, sang dagat kag mga tuburan sang tubig. Kita lang ang may balita ano sina. Ang atong balita ang sugo sa Ginoo sang Ginoo iwali sa kalibutan na magkahadlok sa Dios. Madano si mga mubali sa sining kalibutan bisan pa sa social media, pero wala sila nagaminsahe sa kahadlok sa Ginoo. Only Seventh-day Adventist Church. Amen. Na estudyante, inyo ni panahon na makawali sa nang balita. Ang mensahe sa manulunda, kahadlok kay ninyo ang Diyos. Kung kahadlokan ng ginubot sin ganon sina, hindi tungod kay nahadlok kita kay may terorista na kabot, hindi mo sina. Ang pulong kahadlok dinigin hubad ni siya sinitawag respect. Pagtakon. Pagtakon. Respect na paulugan pagid siya sa pagbantay sang sugo sa Dios. Kag sini nga dire, simbahan ninyo siya nga naghimo sa langit kag buta. Mabasa ini siya sa Exodus 20 kapitulo 8 versikulo 11. Kung imong basahon. Anong botsing ganon? Ang katapusan na portion sa versikulo 7, nagahambal siya sa aton mga kulturan, may tungod sa pagbalaan sa adlaw may nagpahuway. Sino lang ang wali may tungod sa adlaw may nagpahuway? Only the Seventh-day Adventist Church. Ang mga gabi mga utog, kung magwa ka mo sa sining iglesia, why nakamupakadtuan ka? Yari ang kamaturan, yari ang dalan, yari diri nagatudlo sa kinabuhin walay katapusan. Magbiya ka mo, why ka mo si pakadtuan. Bisan tuod na yari ang tanan na kahigko sa iglesia, tuod na siya, hindi na tuod na madimay. Yari ang pinakadamo mga reklamador sa sulod sa iglesia. Tuod man na, but still, the church militant is the church triumphant. Balikan sa Ginoo iglesia. Despite sa hintangan sa iglesia, tungod kay yari diri ang katawhan sa Ginoo mga utod. Verse 33, sining diri, si Saul nagsiling,
hindi ka makapakig-away siningat tao nga si Gulay, tibatan-on ka ba? Tanaw ni David, ni Saul kay David, to! Daway ka pa man malutas, nanay mo! Naaway kasi ng bitirano! Nakatanaw ka mo sportsman. Hindi. Kung nagtanaw mo sina, ang halos kalabanan ng mga maayong player, mga bitirano. Kung dito kasi hindi, ito sa Libon Games, dito ang paborito kong player, Steph Curry. Dito. Mga bitirano na siya. Pero hindi sports ang atong ginistoryahan mo ko. Atong ginistoryahan, amo ang dalan padulong sa kinabuhi mulay katapusan. Sila ni David di Saul sa iya to, hindi ka makasarang sa iya. Apang ang sayot ni Saul, kagang wala nahampi ni Saul, kaangay siyang nahampa ni David, na ang inaway, ay sino? Ang inaway as Ginoo, mga estudyante, ang buhat as Ginoo. Masili kami kung kumalong by no study, hina ako sa public speaking, pero ang buhat niya sa Diyos. Ang Ginoo maghahatag sing kaalam sa imo. Nakalundon ko, Pastor Casio, kung kilala sa Pastor Casio, kung kilala sa inyo siya. Nahimo naman siya mga pastor, pero lima na siya. Nakamit siya sa isa ka pare, at the same time, nahimo na judge. Di gusto gin nga siya gin mag-Bible study mga utod. Sili ang saon na nato niyon. Ang atong nibawan, Bisaya ang yun. Bisaya na Bisaya. Pasalamat siya kaya ang mga judge nagkanto dito sa Manila. Pero after how many years, nagbalik na 6 years siguro, 7 years, di pangita si Casio. Si Casio, balik ang punta. Judge, pare, grabe. Sili nga, Ginoo. Sige, mag-Bible study ko sili nga, Judge. Pero ito, God, Ginoo, mandilag siya, mga tanay. Kung mga tanay, lisod kayo. Ay, English, ramang pangutana. Tungod ng nakuturan. Nag-Bible studies kasi, pero tingin ka ang puli na sa ano, na Judge. Why ko pamangkot ang Judge ba? Why ko pamangkot? Kasi kalmotis mo. Di pamangkot ang Judge. Sinya hindi ko mapamangkot. Kay hindi si Pastor Casio na Bible study sa akin ang akong mabatiang tingog sa Diyos. Si Saul, wala siya makahangok. Apang si David, nakahangok na ang inaway iya sa Ginoo. Kaya ang Ginoo hindi magpadala siyang tao na hindi anay niya masangkatan sa lahot. Na estudyante may kamugit padala sa mga iglesia na sa inyo ng kabubuto, ang Diyos naghatag sa inyo sa iyang gahom, sa kaalam, na inyo ini magamit sa mga tao na inyong inabagos kanyan. So, don't be discouraged. Kung masilika daw, hinaay po yan. Sa aton sa inyong pamatay sa sarili mo, daw ay dami kakabot average. Pero ang Ginoo maghatag sa lahat. Ang leader, wala makahangok sa pamatanon na si David. Apang si David nakahibalo sa plano sa Diyos para sa iyang grupo. Kabalo ka mo, prior siya ang nag-away si David kay Goliath, din training siya siya. Manugbantay siya, sa karniro siya. Sa ilang panahon, utod, sa ilang lugar, damo leon, damo oso, pasalamat ko din sa aton sa Pilipinas, ang leon, tao. Ang oso, cellphone. Di ba tingnan? Usod na karosin. Pero sa ilang may usod, hindi sa kanya. Kasamtang si David nagabantay sa karniro sa kamay, may panahon na ang oso nagatabang, nagapunit, nagakuha sang karnero
ni David, ang ginahimo ni David, ginatabog niya ang karne, ang uso ni kani leon, kag kung magbato ang leon sa iya, ang ginahimo ni David, ginadakot ang bungot sa leon. Hindi basta-basta magdakot ka bungot ka leon ay, di ba? Kung ikaw talaga may dakot bungot, kuya ka, dakot mas madakot, di ba? Ganahan ka. Leon! Ginadakot ni David ang bungot sa leon. Pagkatapos, ginabayaw, ginasakit, kaya pagkatapos, ginapatay ini siya. You cannot go to war without adequate preparation. Bata si David, pero hanas sa pagpakig-away. Bata ikaw, batang noon ka pa ang estudyante, pero hanas na sa pagdala sa buhat sa Diyos. Nakasusubo ang may mga tigulan na hatagan ni mo bisan pangamuyo. Hindi mangamuyo. Hatagan ni mo sa bahin, pagkasunod sa bado, hindi na magsimba. Diba? Si David ay desidido siya makig-away kay Goliath. Sila ni Saul, hawasigi David. Okay, kung gusto kaging mag-away, gibuha ni David, ni Saul ang iyang bisti, gipasutsut kay David, ini mga hinimbis kung na, sunod, may espada pa, paglakad ni David, sinihari! Hindi ko kalakad, paano kung kaaway sini, wala ko ni maandi, kaklase isang bisti. Ang ako naanda niya, purol! Saan mo purol? Kung sa tinaray sa Ilonggo nga sarwal ako na andan. Short lang. Wala kumaanag sini. Amo na gani mga utog hindi. Pagpugsa ang imong kaugalingon sa mga bagay na wala nimong andi. Damita ang inhatag sa imo sang Ginoo. Hindi pagpugsa namin kaangay ka ni Pastor Sirano. Kay si Sirano isa lang nga. Hindi pagpugsa na may kaangay ka ni Edwin Dufan. Kay isa lang ang Dufan. Hindi pagpugsa na may parehas ka ni Pastor Diaz kaya panahon. Kay isa lang si Diaz. Ang iya yung abilidad, iya ginagawa. Hindi niyo pagpugsa na mag-iroman ko natin. Kaya ako naman isa. Kung ano ang aras sa imo, gamitin na sa himaya sa Diyos. Ang imo lang. Kay tanang kita ginhatagan sa Ginoo sa talento para siya mabuhat. Pinagamita. Kay ang Ginoo magahimo lang sila nga magmauswagong tao. Verse 40 sa mong istorya. Si David, ginuuban niya to, siya kaya sini, ang ako naandang amo sini, ang gin-training, hanas ako amo sini. Lakad si David, ipaglakad ni David, dala siyang sungkod, dala siyang labyog, ubod sa sungkod, at sa labyog, kag number 1, ubod sa pagtuo sa Diyos. Kaya ang buhat balikon ko, ang inaway, iyas din. Hindi kay David. Si David gusto lang na pagpagamit sa tubangan sa Ginoo. Verses 42 and 44. Ginuligyat siya sa pagkakita ni Goliath. Uy! Amo ni na-encuentro sa akon! Daw manugbaligya ka mani dito sa pagtabay! Ano nung pwersa si Di? Naaway sa akon, birthday ka bata! Ano-ano man kamuman! Nga ang katawuhan sa Israel! Damo dasin mga isganan! Damo dasin mga maskulado! Ginpadala sa akon! Hindi bata! Kung sa aming pangamukarabuluhan ng istorya. Istoryang katawanan. Pagkakita ni Goliath, oy! Giuligyat sila. Kasabot yung mag-uligyat. Ano nasa Ginisea? Pinabalang giuligyat ba? Yung David lang mo lang ang ulagan niya. Si David? Yaga-yagaan. Sa istorya. Bilaga-yagaan ni Goliath si David. Pinaagis sa ngalan sa iyang Diyos.
Kuya o siguraya, nagamit sa ngalan siyang Diyos ang wala niya mahibali na ang Diyos na iyang ginalagad, hindi matuod na Diyos. Yari si David, naglakat pakadto sa iya ang iyang Diyos matuod na Diyos. Isa ka Diyos na gamahana, isa ka Diyos na makahimo sa bisan ang butang sa siling kalibutan. Verse 45. Si David nagsabat, ikaw nagkara sa aton, nagkari sa aton, na may espada kag bangka. Si David, ikaw, kadako sa lawas mo, mahuya ka maaway sa aton kay gamay ako, pero may dalat ikaw na bangkaw, may dalat ikaw na espada. Padayon ang bersikulo nagsiling siya, apang ako nagkara sa imo sa ngalan sang Diyos sa mga sundalo sa sila ni David. Ako nagkara sa inyo, nagpalapit sa inyo. Hindi sa bangkaw, kayo ay kuya bangkaw. Hindi sa espada, kayo ay kuya espada. Kundi ako nagkara sa inyo in the name of the Lord. Kagtunggulon ko ang ulo mo. Sabat mo tunggol? Ano siya? Putlon ko ang imo ulo. Ngautod. In the name of the Lord, there is power. Kaya ang inaway hindi kay David, ang inaway hindi sa mga Israelites, ang inaway iya sa Ginoo. In the name of the Lord, madaog naton ang makamuyahon sa aton mga sarili mga utron. In the name of the Lord, madaog naton ang kamayahon sa pagbagulbol kung panahon na may aramutan sa iglesia. In the name of the Lord, madaog naton ang kaluyahon na kung sa madugani, sige patulog, pagdagapamati sa mensahe sa Dunay. In the name of the Lord. In the name of the Lord, victory is ours. Dito magkasubo, kung nagabot sa aton, ang kung kaisa nga nagamaluya kita, pero sugin lang ko kano, victory is ours in the name of the Lord. Because the battle is not ours, but of the Lord. Praise God, mga lotod. We are now victorious in the name of the Lord. God bless. Happy Sabbath, everybody.